Showbiz fanatics Alden Richards abay biglang natauhan sa sinabi ni Mr. Isko Moreno. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates, of course, hindi ko po kayo pasasalamatan no, sa lahat po ng inyong pagsuporta at panonood po sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much. And for today's video, kilala po natin si Miss Catherine Bernardo na isa sa mga talagang hilig niya ay ang kumain ng kumain. Pero isa rin sa mga magagandang attributes or magagandang karakter or sistema ng katawan ni Miss Catherine, kahit ano pong kain niya, hindi siya nagigain ng weight. Yun po yung ilan sa mga sinabi ni Miss Catherine or Mr. Alden Richards na natuklasan niya kay Miss Catherine during Hello, Love, Goodbye. So, sa mga nakikita natin na talagang si Miss Catherine is sobrang napaka-appreciative niya sa mga maliliit na bagay na binibigay sa kanya, lalo na't ngayon na nasa Calgary, Canada sila, is panay ang mga pagpapadala at pagbibigay ng pagkain sa kanya na talaga namang na-appreciate ni Miss Catherine, ano. Finlex ng isang kababayan natin na naninirahan sa Calgary, Canada sa online world ang kanyang nag-uumapaw na kaligayahan matapos manood ng shooting ng Hello, Love Again. Ayon sa nasabing social media post, pumunta raw siya sa location shooting ng pelikula ng idolong si Catherine Bernardo para makita ng malapitan ng aktres. Maligaya na raw silang makita si Kat, pero mas naaaliw sila ng lapitan at batiin sila ng leading lady ni Alden Richards. At hindi lang yon, nalibre pa raw ang lunch nila dahil naambunan sila ng libreng fried chicken mula sa iniendorsong fast food chain ni Catherine Bernardo. Bongga, diba? Samantalang trending din, biruin po ninyo sinong artista ang gagawa niyan. May nanonood lang sa'yo, tapos nakita mo, pinigyan mo pagkain, kasi ganun si Miss Catherine eh. According to Mr. Alden's Richard and Catherine Bernardo's interview during the Hello, Love, Goodbye, sinabi niya na Miss Catherine always ask everyone kung kumain na ba, kung okay lang ba siya, ganun. Parang pang barangay chairman talaga yung peg ni Miss Catherine eh. Samantalang trending din ang video at photo na kuha ng fans kung saan makikitang tuwang-tuwang Asia Phenomenal Superstar habang sinisipat ang pagkain na nasa loob ng hawak-hawak na eco bag mula sa isang kakilala ang nasabing lafang. Actually, mababaw naman talaga ang kaligayahan ni Kat. Gustong-gusto niya na nireregaluhan siya ng mga pagkain. Masipag lang talaga mag-gym at mag-exercise ang kaya hindi tumataba kahit mahilig talaga siyang kumain. Syempre, mabilis din ang metabolism ng actress kaya wala siyang problema kahit kumain ng kumain. Yun po yung ilan sa mga kinatuwaan ng mga kababayan natin sa Calgary, Canada. Pero mas kinatuwaan itong video clip na inyong mapapanood kung saan si Yorme na mismo ang nag-booking dito kay Mr. Alden Richards. Panoorin natin to. Magagaling siya. Parang may magagaling sa ibang yan. Kaya kasi may lipstick. May lipstick ka? Ang sweaty! Siyempre hindi. Kasi siyempre minsan lang namin po kayo makita. Labis na ikinatuwa ng ilang mga kababayan natin sa Calgary, Canada ang naging batuhan ng punchline nitong si Mr. Yorme or si Yorme, dating mayor ng Maynila na si Mr. Isko Moreno at si Mr. Alden Richards sa kanilang world tour sa Calgary, Canada or Canada. If I'm not mistaken, from Canada, hindi lang ako sure kung saang part ng Canada, kung tama ba yung Calgary or what, i-comment nyo po sa ibaba. So natuwa po sila kasi parang nabanggit nitong si Yorme na tila baga sinasabi niya kay Mr. Alden Richards at kinukumpara niya, if you're going to read between the lines of Yorme, parang sinasabi niya na mamaya magagalit sa'yo si Catherine dahil may mga lipstick nga ito dito po sa kanyang pisngi, na bagay na hindi na rin itinanggi ni Alden dahil ang dami nga pong sumalubong sa kanya sa Calgary o dito po sa Canada nung pumunta po sila sa isang part ng Canada at nagkaroon ng world tour. So nakakatuwa lang kasi talagang makikita mo talaga si Mr. Alden na parang nataranta siya nung sinabi po ni Yorme yun sa kanya, na parang meron siyang something na iniiwasan na magalit sa kanya or what. Yun po yung aking point of view Ngayon kung hindi po yun yung point of view nyo, pwede po kayo mag-comment sa comment section kasi yun yung aking na-observe That's my observation. So kung meron pa kayong ibang na-observe tungkol po kay Miss Catherine at kay Alden during those statement of Yorme, parang si Yorme po meron siyang
mga parang statement or may kinukumpirma siya dun po sa statement sa sinabi niya or dun sa batuhan nila ng punchline ni Yorme. So nakakatuwa lang kasi ang dami na rin talaga na nagbibigay ng hint sa lahat ng mga Katden fans. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Ngayon magbasa tayo ng komento nyo. Unahin natin si Miss Sansuwing. Sabi niya, because there's nothing to confirm but just a good camaraderie for the movie as a produced by both 2 and 7. Kat at this time is not yet ready for a second relationship. She's just enjoying with the attributes of her work. She's friends to many who only have good intention. Wait till her wings fly with heart. Ayun. So ito naman yung kanyang point of view na wala naman daw talagang dapat ikumpara or wala naman daw dapat i-confirm ang Katden kasi ginagawa lang daw nila ito para sa movie na collaboration ng ABS at ng GMA7. Ito po ay sa loobin po ni Miss Sansuwing. Sansuwing. Ayan. So, kung ano man yung pronunciation, no? So, let's respect to that. Another, so sabi pa ni Caroline na Agutay, baka ganon, kasi ayaw niyang magamit ng kapwa tao or meron siyang pinaglihiman na wala talaga naman sila at iniingatan niya na meron nakakaalam nung kung ano man yun. Joshua, hindi naman sila Julia popular, madami ang kakainitan bago nyo maabot, hindi kikita yung pelikula nila. So, yun po yung kanyang yung kanyang saloobin patungkol dito. So, hayaan nyo na sila kung ano po yung ginagawa or pagko-compare na ginagawa nila. Ang importante, hintayin po natin na lumabas ang lahat ng mga movies na ilalabas ng ABS-CBN kasi malalaking mga artista po yung ginawa nila ng pelikula this year kasi parang lahat talaga ng tao moviegoers na naman nagbalik na naman sila sa dun po sa dun po sa era na talagang lahat gustong manood, hindi na natatakot tapos sabi pa na ayun nga, kino-compare nga itong si Joshua at saka yung pelikula nila, may kanya-kanya naman silang talent at galing. Sabi ni Ma'am si Virgie, sabi niya, hi Ma'am Dars, thanks again sa pagbasa mo ng aking comment. God bless you always. Hope na hindi ka mag-asasawa sa pag-update ng Katden. Totoo nga Ma'am Dars, paano kumita ang movie nila Julia? Yung sa sinehan, hindi naman puno Totoo yung sinasabi sa isang user mo, Ma'am Dars. Ma'am Dars, after HLA, matutuloy ba ang Elena 1944 ni Miss Catherine? Naku, oo Ma'am Dars, dadami ang movie at serie nila ni Miss Catherine and Alden, lalo na sa lahat ng social media platform, sikat sila, diba? Ganyan din sila ni Daniel noon. Totoo po yan. Once na nagkaroon po kayo ng blockbuster movie, hindi po kayo panghihinayangan ng ilang mga directors, ilang mga movie makers, tsaka ng mga endorsement. Talagang kayo at kayo po ang kukunin. Tignan nyo po ngayon, dahil po blockbuster din po yung movie, nakatatapos lang na movie ni Miss Catherine, ano nangyari? Ang dami niya pong endorsement, halos hindi maubos-ubos. Kung ikukumpara sa ibang mga artista, siya na po talaga yung humakot ng mga endorsement dito sa Pilipinas. Dun pa lang, Diyos ko, napakayaman na ni Miss Catherine Bernardo. And sabi pa nito, Alden, lalo na sa lahat ng platform, sikat, diba ganyan din sila ni Daniel noon, na nilab din ni Daniel kay Miss Catherine. Di na yan sa pagbabalita na kinita ng movie ng Josh Lia kasi maraming inggit kay Miss Kat and Alden. Anyway, thanks so much Ma'am Dars. God bless everyone. Katden lang ang sakalam. Wow. True. Alam niyo po, ang point of view ko patungkol dyan sa pagko-compare kay Miss Catherine sa movie ni Catherine tsaka ni Julia, pang-hype kasi yun Katulad niyan, 'di ba? Dahil sinabi nila 'yon na aapektuhan ng marami. Ngayon, ang gagawin ng mga tao, papanoorin ngayon yung movie ni Julia. Kung totoo ba yung sinasabi nila, kung ano ba talaga yung nilalaman ng movie. Parang yan, para ma-curious kayo. Sabi ni Lina, Ma'am Chilina, hi po, good day. Ano pong dahilan bakit di nababanggit si Kat sa mga world tour ni Alden Richards? Sa aking palagay, gagawa lang ito at Miss Darren Scott is beautiful. Di nakakasawa yung face niya. Humble person, di lahat pinapakita ang galaw. Hindi po niya binabanggit kasi nga po ayaw po na maramdaman ng mga fans ni Catherine na ginagamit nga daw di umano ni Alden Richards si Catherine. Tapos sabi pa ni si Maria Lourdes, tama ka Mr. Eds, ayaw na niya mag-accuse na he's using Catherine. He's protecting Catherine and to show everyone na he's serious with Catherine and separating his career with personal thing. They have right now, magandang desisyon yan at hindi ang relasyon nila ang dapat i-promote kundi ang pelikula. Naalala nyo nung 2019, Alden Billy
belittle himself during interviews but Kathryn herself lifting him. Hindi malagay si Alden sa bad light at kung totoong may cut din, natural, unang-unang masasaktan dyan ay si Kathryn, knowing how kind heart Kathryn is and he knows Alden's better than us. Very good insight, Mr. Eds. Sa ex, grabe ang awayan dun at involved ang mga panini ex accusing Miss Kathryn ng below the belt. Grabe. Actually, totoo po yan. Kapag po nagbasa kayo ng Twitter, kawawang kawawa si Miss Kathryn. No, talagang grabe po yung panglilibak nila kay Kathryn Bernardo porket si Miss Kathryn napapabalitang ang daming manliligaw. Kasalanan niya ba yun? Sabi naman po ng isa pa, super real and super gentleman talaga si Alden. Sabi ni Ma'am si Gloria, pag binanggit niya din na siya titigilan ng mga reporters pag pipiesta na naman sila, kaya nga gusto niya private ang buhay nila eh. Ayaw niya na may chismis na namang lumabas. Sana naiintindihan natin yan. True naman. Alam nyo, wala nang paglagyan talaga si Alden sa mga bashers. Kapag binabanggit si Kathryn, sasabihin ginagamit. Kapag naman di binabanggit, sabihin ba't di binabanggit? Walang paglagyan, diba? And sabi ni Mr. Renato, and my POV sa nangyayari sa concert ni Alden sa Toronto, mas lalong naka-establish ng bigger and stronger support system ang Kat din sa Canada. Na-realize day by day passing, sobrang tumaas ang popularity ni Alden and Kat din based on my observation sa Google search bar. Sample, sobrang dami ng mga query. Sino ba si Alden Richards? Sino ba si Kathryn Bernardo? And take this is not all Pinoy. These are foreigners wondering why these two less celebrity from Philippines are so popular at this point of time. Wow! Ang ganda nito si Renato I love this comment. Talagang nagre-research to si Renato Sayan. Grabe, napakahusay niyang magbigay ng info. Biruin ninyo, nag-create ang Kat din ng curiosity not only for the Filipinos but of course sa mga ibang lahi, and that is a big pride for the Philippines. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!